Sabay sina Catlea at Draco, na bumaba sa kotse sa harapan ng City Hall of Justice. Habang papasok sila sa loob, naisip ni Catlea na sabihin kay Draco ang tunay niyang pagkatao. Babe, okay lang kaya na ikakasal ako sa'yo, tapos hindi ko man lang alam kung totoo ang nakalagay sa birth certificate ko. Tanong ni Catlea kay Draco. Bakit babe, mali ba ang nakalagay doon sa birth certificate mo? Hindi ko kasi alam babe, kung ano ang tunay kong edad Inamin kasi sakin ni Lola bago siya mamatay, na nakita lang daw nila ako sa labas ng nasusunog na bahay ampunan. Hindi nila alam kung ilang taon na ako. Dahil hindi naman daw ako nagsasalita, iyak lang daw ako ng iyak. Kaya yung ginawa ni nanay kung kailan nila ako nakita, yun din yung ginawa nilang birthday ko. Sa tingin mo kaya ilang taon na ako ngayon? Kasi sabi sa birth certificate ko 18 years old pa lang ako. Don't worry babe. Kahit ano pa man ang totoo, hindi pa rin yan nakakaapekto sa kasal natin ngayon, kaya hayaan mo na lang kung ano ang sa birth certificate mo, wika sa kanya ni Draco. Sasagot pa sana ulit si Catlea, nang biglang sumulpot ang tatlong lalaki sa harapan nilang dalawa. Dude, putya naman Bakit naman agad-agad itong kasal mo? Alam mo ba sa ginawa mo, hindi natuloy yung blind date ko ngayon. Pagmamaktol na wika ni Asher Santillan, isang sima na kaibigan din ni Draco, buti sa'yo blind date lang, ako flight ko sana ngayon papuntang US pero dahil dito sa magaling na kaibigan natin ngayon na cancelled. Sabat naman ni Axel Stanford isang doktor, at kaibigan din ni Draco. Tama na nga kayong dalawa dyan, mas importante pa ba yung mga lakad nyo na yan, kaysa sa pinaka-importanteng araw ng matalik nating kaibigan. Aba mga dude sa apat sa atin si Draco ang pinakapihikan sa babae. Tapos tingnan nyo, siya pa ngayon ang nagmamadaling may kasal, pang-aasar na naman ni Aiden Bloomberg, isa sa pinaka-misteryosong tao sa kanilang magkakaibigan. Business tycoon din ito na katulad ni Draco. Bumunghalit ang tatlong kaibigan ni Draco sa kakatawa sa kanya. Nagsalubong ang kanyang mga kilay, dahil sa pang-aasar ng tatlong kaibigan ngayon sa kanyang harapan. Kung ayaw niyong umattend magsiuwian na kayo. Matutuloy ang kasal namin kahit walang witness. Naiirita niyang sagot sa mga ito, at saka tuloy-tuloy ang malalaking hakbang papasok sa pintuan, habang hila-hila ang kamay ni Catlea. Nagkatinginan ng tatlo, habang nakangiti pa rin na humahabol sa dalawang ikakasal. Dude, ito naman pikan ka agad. Hindi mo pa pinapakilala ang magiging asawa mo, pahabol na sigaw ni Asher. Hindi sila pinapansin ni Draco. Tuloy-tuloy lang siya sa paglalakad, habang hawak pa rin ang kamay ni Catlea, na kanina pa naguguluhan sa kanila. Pagpasok nila, ay nagsimula na kaagad ang judge na magkakasal sa kanila. Sisimulan na natin ang pag-iisang dibdib nila Draco at Catlea. Draco, tinatanggap mo bang maging kaisang dibdib si Catlea, na maging kabiyak ng iyong puso, sa habang buhay, sa hirap at ginhawa, sa sakit man o kalusugan, at mamahalin mo siya sa habang buhay? Opo, kaagad na sagot ni Draco, sa pag-akal ang tapos na ang judge sa pagtatanong, kunot ang noo ng judge, at nagpatuloy sa pagsasalita. Hindi pa ako tapos iho. Mamahalin mo siya habang buhay. Gaya ng sagradong utos ng Panginoon. Opo, sagot ulit ni Draco sabay lingon sa likod niya, at hindi nga siya nagkakamali. Kanina pa nagpipigil sa pagtawa ang mga kaibigan niya, dahil sa nahal ata ng mga ito na excited siyang sumagot. Tinapunan niya lang ito ng matalim na tingin, saka humarap uli sa judge na nagkakasal sa kanila. Opo, rinig niyang sagot din ni Catlea sa judge, nang humarap na siya rito. At ngayon, para sa pagpapalitan ng panunumpa ninyo, you may now exchange vows to each other, habang sinusuot ang inyong singsing sa bawat isa. Biglang nagkatinginan sina Catlea at Draco, dahil hindi nila in-expect ito. Hindi sila nakapag-prepare kung ano ang sasabihin nila sa bawat isa. Ganun pa man pinili pa rin nilang sabihin, kung ano ang laman ng kanilang mga damdamin. Kinuha ni Draco ang isang maliit na box sa bulsa ng kanyang pantalon, at inilabas doon ang isang pares ng napakagandang singsing, na may tampok ng kumikinang na brilyante, at sa bilog nito ay may nakaukit na pangalan nilang dalawa. Unang nagsalita si Draco, habang hawak ang kamay ni Catlea. Catlea, babe, remember the very first day we met? You slapped my face. Sabay ngiti niya kay Catlea,
na agad namang pinamulahan ang dalaga. From the moment I saw you, I just knew that you were the one. The one I must spend my life with. Thank you for that one slap or yours which made me realize that your beauty, heart, and mind inspire me to be the best person I can be. Alam kong hindi man ako perpektong lalaki, but I will do whatever it takes para maging mabuting asawa para sa'yo. I promise to laugh with you in good times, to struggle and support you in the bad times, to wipe away your tears with my hands and my love, to share with you all my riches and honors, to play with you as much as I can, until we grow old, until our life shall come to an end. Dahan-dahan na sinuot ni Draco ang singsing sa daliri ni Cattleya, habang emotional na nakatitig sa kanyang mga mata. Masuyo niyang pinahiran ng kanyang kamay, ang luha sa mga mata nito, na kanina pa niyang nakikita na unti-unting pumapatak, habang nagsasalita siya. Nang makabawi si Cattleya, kinuha niya rin ang isang singsing mula sa maliit na box, at hinawakan ang kamay ni Draco habang nagsasalita. Draco babe, I feel truly blessed, that you chose me, and that I get to share my life with you, and that you have chosen to share yours with me. My body, my mind, my soul, and my heart, they're all yours forever. I will be yours forever. I will follow you anywhere you go and anywhere you lead me. You are the love of my life, someone who always makes me happier than I could ever have imagined, and you have made me a better person than I ever thought I could be. Minsan naiirita ako sa iyo, pero dahil doon hindi ko na maalayan na minahal na pala kita, at ayaw kong darating ang araw na maghihiwalay tayo. I promise to live with and laugh with you, stand by your side, and sleep in your arms. Hand in hand, heart in heart, let's go on with this, so that we can grow old together. Tumutulo ang luha ni Cattleya, habang sinusuot ang singsing sa mga daliri ni Draco. Umangat siya ng tingin, at nakita niya ang namumuong luha sa mga mata din nito. Nagtitigan silang dalawa, di na napigilan ni Draco ang kanyang sarili, dahil sa di niya maipaliwanag ang sobrang saya, na kanyang nararamdaman ngayon, sa mga sinabi ni Cattleya. Bigla niyang hinapit ito sa baywang papalapit sa kanya, at agad na pinagtagpo ang mga labi nilang mag-asawa. Hindi na nila inantay pa ang sasabihin pa sana ng judge, na you may now kiss the bride. Dahil pareho na silang sabik sa mga labi ng bawat isa. Tumagal ang halik na yun, hanggang sa di na nakatiis ang judge, at narinig niya itong nagsabi na, you may now stop kissing your bride. Ipagpatuloy nyo na lang yan sa bahay nyo, pero bago yan, magpirmahan muna kayo dito sa marriage contract ninyo. Naku mga batang ito hindi na makapag-ante. Pailing-iling na sabi nito, nang matapos na silang pumirma ng kontrata sa kasal. Mabuhay ang bagong kasal, sigaw ng mga pasaway niyang kaibigan, habang malakas na nagpalakpakan. Hanep mo dude, grabe, kailangan ko yatang magpaturo sa'yo, kung paano gawin yung ginawa mo kanina. Di halata yun pang-asar ni Axel kay Draco. Mahiya nga kayo sa asawa ko. Alam nyo, nagsisi talaga ako at kayo pa ang ginawa kong witness sa kasal ko, kung alam ko lang sana nagbayad na lang ako ng artista. Ang sama mo naman dude, si Axel lang yun ba't pati kami nadamay? At saka pwede ba yung wala kami sa kasal mo? E di sana hindi namin nasaksihan ngayon, kung paano kakasweet sa misis mo. Speaking of misis mo, siguro naman may balak ka nang ipakilala siya sa amin dod, sabad naman ni Asher. Huwag na, ma-stress pa ang asawa ko sa kakulitan nyo, pagtataboy niya sa mga ito. Ang sabihin mo ayaw mo lang siya pakilala sa amin, kasi takot ka. Kaya kami na lang mag-introduce ng sarili namin, sabi nito habang ngumingiti. Akmang lalapitan na ni Asher si Cattleya, nang bigla itong hinaranggan ni Draco sa harapan, kaya nasa likod na niya ito ngayon. Sige subukan mo siyang lapitan, sa labas ka pupulutin, banta nito kay Asher. Babe, halika na wag mo nang pansinin ang mga aso na yan. Haha, napaka-overprotective mo naman sa asawa mo dude, well. Congratulations sa inyong dalawa, sana makarami kayo kaagad. Pahabol na sabi ni Asher, na umiling-iling sa papalayong mag-asawa. Samantala habang nasa biyahe, babe, okay lang ba sila? Hindi man lang ba natin sila yayaing mag-lunch kasama natin?
Tanong niya kay Draco. Malambing nitong pinisil-pisil ang labi niya saka sumagot. Babe, okay lang yun sila. Sanay na ang mga yun sa ugali ko. At saka disturbo lang ang mga yun sa honeymoon natin. Sobrang busy din ng mga yun, kaya hindi na importante para sa kanila ang makikikain, sabay kindat sa kanya. Babe, napaka-OA mo naman kasi kanina sa kanila. Akala mo ba artistahin ang asawa mo na mag-react ka ng ganoon? Parang ayaw mo akong maaga ng iba, panunumbat niya sa asawa. Sobra pa sa artistahin babe, kasi sobrang napakaganda mo ngayon, sa suot mong civil wedding dress, sabay pusada ng tingin sa kabuuan niya. Ang galing mo kasing pumili Mr. Di ko nga in-expect na paggising ko may tumambad na kaagad na wedding dress sa kwarto ko. Ikaw basta-basta ka na lang kung pumasok sa silid ko nang hindi ko makatok. Saway niya sa asawa. Babe, hayaan mo dahil mamaya sa kwarto ko na ikaw matutulog, hindi ko na kailangan pang sekreto na pumunta sa silid mo, sagot nito habang binigyan siya ng nakakalokong mga ngiti. Siya nga pala, matanong ko lang totoo ba yung vows mo sa akin kanina? Agad namang pinamulahan si Katlea sa malagkit na tingin nito sa kanya. Umiwas siya ng tingin. At saka iniba ang usapan nilang dalawa. Babe, bakit pala sa opisina tayo dumiretso, hindi ka ba nagugutom? Baka gusto mong kumain muna tayo. Hindi sweetheart, mauna ka na lang munang kumain sa bahay, biglang nagka-emergency kasi sa opisina, kaya hindi mo na kita masasamahan ngayon. Mauna ka na munang umuwi sa bahay, susunod ako doon mamaya. Bukas ka na lang pumasok sa opisina, andan naman si James. Hindi na siya nito hinintay pa na sumagot, at agad na siya nitong kinintalan ng halik sa labi bago lumabas ng kotse. Bye sweetheart, I love you. 10:00 na ng gabi. Kanina pa siya pabiling-biling at pabali-balikwas sa higaan, ngunit hindi pa rin siya dalawin ng antok. Panay ang labas niya sa kanyang silid, upang i-check kung dumating na ba si Draco, pero mula pa kanina hindi pa rin ito bumabalik ng mansion. Hindi niya rin ito matawagan, dahil hindi pa siya nakakabili ng kanyang sariling cellphone. Nag-alala na siya baka kung ano na ang nangyari sa kanyang asawa. Nangako ito kanina sa kanya, na susunod itong uuwi sa bahay pagkatapos nitong masettle ang problema ng kanilang kumpanya, pero bakit hanggang ngayon wala pa rin siya? Lumabas siya ulit ng kanyang silid, upang hintayin ang asawa sa veranda. Magkaharap ngayon ang mag-amang Draco at Don Philip Del Puego sa study room. Hindi alam ng kanyang ama kung ano ang isasagot sa mga tanong niya. Bakas ang paghihirap nito na magsalita, at hindi ito tumitingin ng diretso sa kanyang mga mata. Dad please, sagutin mo ang tanong ko. Kilala mo ba kung sino si Don Simon Colster? Bakit siya nagtangkang saktan ako? Pauwi na sana siya kanina, nang biglang tinamaan ng bala ang dalawang panlikurang gulong ng kanyang kotse. Dahilan para hindi ito makontrol ni Mang Tomas, at agad silang bumangga sa poste. Mabuti na lang at hindi sila napuruhan. Agad siyang pinalibutan ng kanyang mga bodyguard, habang masusi nilang sinisiguro na ligtas ang paligid, bago siya palabasin. Habang sa loob ng sasakyan, biglang may hindi kilalang numero ang tumawag kay Draco. Nang masagot niya ito, agad siyang natigilan sa sinabi ng kabilang linya. Draco o ano, nagustuhan mo ba ang honeymoon surprise ko para sa iyo? Ah, so kung ganun ikaw pala, ang may gawa nito sa akin. Walang hiya ka. Matapang ka ha. Bilib naman ako sa guts mo matanda. Pero kilala mo ba kung sino ang binabangga mo? Galit niyang tanong dito. Nagpapatawa ka ba? Of course. Kilalang kilala kita Mr. Draco Del Puego. Pero mas kilala ako ng iyong ama. Bakit hindi mo siya tanungin? Kung ano ang atraso niya sa kay Don Simon Colster, madiin itong sagot sa kanya. Wala akong pakialam sa atraso sa iyo ng ama ko. Pero ikaw sa ginawa mo malaki ang atraso mo sa akin ngayon. Tandaan mo, ngayon palang magtago ka na sa butas ng karayom, dahil hindi kita lulubayan, hanggat hindi kita natatapos, nanggigil na sagot niya sa kabilang linya. Totoo nga pala ang sinasabi nila, na may pagka-monster ang isang Draco Del Puego. Pero tingnan lang natin kung anong magagawa mo, sakaling may mangyaring masama sa asawa mo. Hindi mo ako matatakot. Subukan mo lang galawin kahit isang pirasong buhok ng asawa ko, dahil sisiguraduhin kong triple ang sisingilan ko sa'yo. Draco, sigurado ka bang kaya mo akong kalabanin?
Ngayon palang mag-imbestiga ka na. Huwag kang magpadalos-dalos ng desisyon. Ikaw din, isipin mo ang asawa mo. Sa kanito biglang pinutol ang tawag. Simon Coster. Parang sasabog siya ngayon, dahil sa sobrang galit. Lumabas siya ng kanyang kotse, at binigyan ng instructions lahat ng kanyang mga tauhan. Mike, tawag niya sa isa sa pinakamalupit niyang bodyguard. Boss, tawagan mo ngayon ang Special Elite Task Force. Magpadagdag ka ng mga bodyguard, para ipwesto simula bukas sa labas ng mansion ko. Kumuha ka na rin mula sa Elite Task Force ng isang lady bodyguard, para personal na magbantay at sumunod sa bawat lakad ng asawa ko. Ang iba sa inyo, ay maghahatid muna kay Mang Tomas sa hospital, para magamot ang mga sugat niya. Pero paano ka boss? May mga sugat ka rin. Huwag niyo akong intindihin. Malayo ito sa bituka. Hindi na nagpumilit ang mga tauhan niya, agad na lang sila sumunod sa utos nito. Alam nilang maliit lang itong natamo ng boss nila, kung ikumpara sa mga naging kalaban nito dati. Walang ibang nakakaalam ng isa pang identity ng boss nila, maliban sa kanila na mga miyembro ng Elite Task Force. Pinuno ito ng Special Elite Forces na binubuo ng maraming Elite Warriors, na dumaan sa malupit at mahirap na training. Para maging isang Elite Warriors, kinakailangang malampasan mo ng 1 hanggang 2 taon ang lahat ng klase ng pagsasanay. Draco anak. Agad siyang nakabawi, nang marinig niyang nagsalita ang kanyang ama. Dad please, parang awa niyo na ayokong madamay dito ang asawa ko. Ayokong madamay si Katlea, kaya sabihin niyo na sa akin kung ano ang nalalaman niyo sa Simon Coster na yon. Biglang natigilan ang kanyang ama sa narinig, may asawa ka na anak. Yes dad. At kanina lang kami ikinasal, kaya hindi mo naman siguro gugustuhin na maging byudo ako kaagad di ba? Paano si Sandra? Dad, mas importante pa ba yang Sandra na yan, kaysa tinatanong ko sayo? Wala kaming relasyon ni Sandra, at ayoko sa kanya. Di ba ang gusto mo lang naman ay ang malagay ako sa tahimik? Kahit na ayaw ko pa ang mag-asawa, pero ginawa ko pa rin ang gusto mo. Pero anak nagpakasal ka na, hindi mo man lang pinakilala muna sa akin. Paano kung sasaktan ka lang din niya? Sabihin mo nga sa akin. Matagal mo na bang kilala yang asawa mo? Baka kung saan-saan mo pinulot yan, at ginawa mong magpanggap para lang hindi matuloy ang pagpapakasal niyo ni Sandra. Hindi ako tutol kahit sinong babae ang pakasalan mo, basta, matinulang at totoong mahal ka. I'm dying Draco, and you know that. Ayoko nang maulit sa'yo ang nangyari sa amin ng mami mo. Si Sandra, alam kong matagal ka na niyang mahal, kaya alam ko na siya ang nararapat na babae para sa'yo. Dad stop, sigaw niya sa kanyang ama. I love her dad. I love my wife. At ako lang ang nakakaalam ng nararamdaman ko. Mahal ko si Katlea, kaya hindi mo siya dapat hinuhusgahan. Wala akong nararamdaman na kahit konti man lang kay Sandra. Kaya tumigil ka na, dahil may asawa na ako ngayon. So now answer me please naman dad. Huwag mong ilayo ang usapan, dahil iritang-irita na ako. Samantalang sa labas ng pinto, narinig ng 2 babae ang bawat salitang binitawan ni Draco. Napadaan sila sa study room ng kanyang dad, kasama si Sandra na matalik niyang kaibigan, at magiging kanyang sister-in-law, nang aksidente nilang marinig ang pinag-uusapan ng mga ito. Sis, huwag mo na lang pansinin si kuya, mainit lang siguro ngayon ang ulo niya, wika ni Marie para maibsan ang lungkot ni Sandra. Agad na pinahiran ni Sandra ang luha sa kanyang mga mata. No, hindi ako papayag Marie. Naghintay ako mula noong mga bata pa kami hanggang ngayon. Alam mo yun, bakit sa babaeng bastos pa yun siya nagpakasal? Maganda naman ako diba? Hindi ako naghihintay ng matagal para lang mapunta siya kay Katlea. Pinaimbestigahan ko yung babae na yon. Isa siyang manghuhuthot, a gold digger witch. Hampas lupa, makikita niya sa akin, hindi siya magiging masaya. Galit na sagot ni Sandra kay Marie, ang kapatid na babae ni Draco. So, ano ngayon ang pinaplano mong gawin, para makapaghiganti ka sa babaeng yun? Tutulungan kita. Hindi ko pa man nakikita ang babaeng yun, but I already began to hate her. She bewitched my kuya. At magbabayad siya sa ginawa niya sa'yo. Sumilay ang ngiti sa labi ni Sandra, pero siya lang ang nakakaalam ng totoong plano niya. Hindi na muna sila umalis,
at patuloy na pinakikinggan ang usapan ng dalawa. Samantala sa loob ng study room. What? Di makapaniwala si Draco sa inamin ng kanyang ama. Yes Draco, totoo ang sinabi ko. Si Simon Colster ay ang lalaking kaga ko sa mami mo. Noon, ang mami mo ang pinakamagandang babae sa campus namin. Pareho kami ni Simon na nagpaligsahan sa panliligaw sa kanya. Ngunit masakit, dahil hindi ako ang pinalad sa pag-ibig ng mami mo. Nang malaman ko na si Simon, ang nagwagi sa puso niya, ginawa ko ang lahat para makuha ko siya. Isang gabi may nangyari sa aming dalawa, at ikaw ang naging bunga. Para makaiwas sa kahihiyan ng bawat pamilya namin, ginawa ng paraan ng aming mga magulang na makasal kaming dalawa. Galit na galit si Simon nang malaman niya ang nangyari. Simula noon isinumpa niya na magbabalik siya para maghiganti. Kung natatandaan mo, 7 years old ka pa lang noon, nang malaman mo na nakipaghiwalay sa akin ang mami mo, para sumama kay Simon. Gusto niyang isama ka sa pag-alis niya, pero hindi ako pumayag, dahil nalaman ko na naging pinuno ng malaking sindikato si Simon, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa. Marami siyang pinapatapos at tinapos. Kung monster ka sa mga kalaban mo, mas sobra si Simon. Wala siyang awa pag nanakit. Makapangyarihan siyang tao, at isa rin siya sa nagmamay-ari ng pinakamalakas natin na kakompetensya sa negosyo, ang Colster Shipping Lines at Sterling Hotels Incorporation, na ngayon sa pagkakaalam ko anak niyang si Raven Colster ang namamahala. Si Raven Colster ay kapatid mo sa ina. Namatay ang mami mo after niyang maisilang si Raven, kaya hindi ko alam kung paano siya pinalaki ni Simon. Kaya mag-ingat ka din sa kanya, mahabang paliwanag ni Philip sa anak. Parang hindi makahinga si Draco sa lahat ng narinig niya, mula sa kanyang ama. Hindi kayang mag-sink in sa utak niya ang lahat ng mga nalaman niya mula dito. Walang hiya yan, mortal na magkaaway ang kanilang ama, at ngayon parang uulitin ng panahon, dahil isang babae lang din ang nagustuhan nila. Naalala pa niya ang mukha ng hilaw niyang kapatid, kakaiba ito kapag tumitig kay Katlea, dahilan para pagselosan niya ito. Hindi yun maintindihan ng dalaga, dahil kapwa niya lang lalaki ang nakakaalam, kung may gusto ito sa isang babae. Hindi niya hahayaan si Raven, na agawin ang pagmamay-ari niya. Wala siyang kaalam-alam sa mga pangyayari, dahil simula nang mag 5 years old siya, ay ipinadala na siya ng ama sa Amerika, para doon mag-aral mula preschool hanggang sa graduate siya. Umuwi lang siya ng Pilipinas noong 10 years old na siya, at nadatnan na niyang may 5 years old na siyang kapatid na babae. At si Nanay Martha na ang nag-aalaga dito, pati na rin sa kanya sa tuwing uuwi siya para magbakasyon. Oo nga, bakit hindi niya ito naisip? Humarap siya uli sa ama at nagtanong. 5 years ang pagitan ng edad namin ng kapatid kong si Marie. Ibig sabihin, 5 years old pa lang ako, hiwalay na kayo ni Mommy, at hindi nang mag 7 years old ako. Kaya mo ako ipinadala kaagad sa Amerika, para hindi niya ako makuha ganun ba? Pagkukumpirma niya sa ama. Napabuntong hininga muna ito, bago magsalita ulit. Yes, tama ka sa naisip mo anak, kilala ko si Simon, at ayaw ko na lumaki ka na malayo sa akin, at baka ano pa ang gagawin ni Simon sa'yo. Kaya ko nilihim sa'yo na hiwalay na kami ng mami mo, dahil alam kong sasama ka sa kanya, sa oras na malaman mo ang totoo. Kung ganun, kaninong anak si Marie, dahil matagal na pala kayong hiwalay ni mami. Iba ang ina ni Marie, agad nitong sagot. Nang umalis ang mami mo, nasaktan ako ng sobra. Kaya gabi-gabi akong nagpapakalasing. Nandun ka na sa Amerika noong pumasok ang Nanay Martha mo, bilang katulong. Dahil sa kagustuhan kong makalimot kay Amanda na mami mo, hindi ko maiwasan na may mangyari sa amin ni Martha. Siya ang totoong ina ni Marie. Gustong umalis ni Martha noon, pero nang malaman ko na nabuntis ko siya, hindi ko siya pinayagan na umalis. Pinalitan namin ng bago ang lahat ng mga katulong sa bahay, para maitago sa lahat ang nangyari sa amin, hanggang sa maisilang niya si Marie. Anak, patawarin mo ako. Lahat ng ito'y kasalanan ko, naiiyak na pagsusumamo ni Philip sa kanyang anak. Nasabunot ni Draco ang kanyang buhok, at hindi alam kung ano ang gagawin. Sinipa niya ang wall sa loob ng study room at pinagsuntok-suntok ito. Umiiyak siyang lumabas ng study room, at mabilis ang mga hakbang papalabas ng mansion. Parang di na siya makapagpigil, ang bigat-bigat ng kanyang dibdib.
Hindi na niya napansin si Marie at Sandra, na kapwa din nagulat sa nalaman. Agad din silang umalis sa lugar na iyon. Alauna na ng madaling araw nang umuwi si Draco sa sariling mansyo. Dumiretso kasi kaagad siya sa isang bar, para maglasing upang saglit niyang makalimutan ang kanyang problema. Madilim na ang buong paligid ng mansion, at mga maliliit na dim light na lang ang natitirang umiilaw sa labas, at loob ng bahay. Akmang aakyat na siya ng hagdan, upang pumasok sa kanyang silid, nang makita niya ang isang babae na nakahiga sa couch sa kanilang sala. Pinuntahan niya ito, at napagtanto niyang si Cattleya. Anong ginagawa niya dito? Hinihintay kaya niya ako? Naisip niya. Bigla niyang naalala kanina ang pangako niya, na uuwi kaagad. Masyadong maraming nangyari sa araw na ito, at nakalimutan niyang may asawa na pala siya ngayon, na naghihintay sa kanya sa bahay. Masuyo niyang dinampyan ng halik ang mga labi ng asawa. Agad naman itong bumalikwas mula sa pagkakahiga, at tinitigan siya na mabuti. Nagulat siya nang agad itong yamakap sa kanya, nang mahigpit habang umiiyak. Thanks God babe, akala ko kung ano na ang nangyari sa'yo. Sobra akong nag-alala sa'yo. Teka, uminom ka ba babe? Bakit amoy alak ka? Agad na tanong nito sa kanya, nang maamoy ang alak sa kanyang hininga. Nakainom lang babe, pero hindi naman masyadong marami. Pagdadahilan niya. Ha? Bakit ka naman uminom, may problema ka ba babe? Nagsisisi ka na ba na pinakasalan mo ako? Nalilitong tanong nito. Yan yung hindi mangyayari babe. Mayroon lang akong ibang problema, kaya don't worry, kaya ko handle ito, pangungumbinsi niya. Babe, masuyo niyang hinaplos ang mukha ni Draco, at nagtaka siyang may mga sugat ito. Nang hipuin niya para kumpirmahin, bigla itong napangiwi dahil sa sakit. Agad siyang kinabahan. Ano ta? May nangyari ba na masama sa'yo? Babe, anong nangyari sa mukha mo ha? Bakit may mga sugat ka? Tarantang tanong niya dito. Hindi na siya sinagot ni Draco, bagkus ay masuyo siya nitong siniil sa mga labi, na agad na nagpatahimik sa kanya. I love you babe, at di ko hahayaan na may mangyaring masama sa'yo, ayokong mawala ka sa akin. Di ko hahayaan ang kahit sino mang hudas na gustong kunin ka sa akin, mahinang wika ni Draco sa likod ng tainga niya. Babe, sabihin mo nga ulit ang sinabi mo. Di kaya lasing ka lang. Hindi makapaniwala si Cattleya sa narinig na mahal din siya nito. No babe, I love you. At ikaw lang ang babaeng kumumplito sa buhay ko. Ngayon ko lang napagtanto na mahal pala kita, at hindi ko kayang mawala ka sa akin. Pwede bang sirain na lang natin ang ating usapan, na bawal nating ibigin ang isa't isa? Hindi ko na kasi kaya Ituloy na natin ang ating naudlot na honeymoon. Hindi mapapalitan ang saya na naramdaman ni Cattleya, nang inamin ni Draco na mahal din siya nito. Maluha-luha na niyakap niya ang asawa ng mahigpit, dahil sa wakas hindi siya nagkamali sa desisyon niya na mahalin ito. Magkahinang pa rin ang kanilang mga labi, habang binubuhat siya nito paakyat ng hagdan, hanggang sa makapasok na sila sa kanilang master's bedroom.